Uy, may bisita na naman tayo. Alam ko kung ba't ka bumisita ngayon kasi naghahanap ka ulit ng affordable and sulit na bahay that you can own. So ngayon, ang featuring na bahay natin sa ating Sulit Bahay serye is nasa Angono, Rizal. So makikita nyo sa likod ko, napakalaki ng space natin na meron na ating gugugurin. Di ko alam kung tama yung word pero explore natin yung loob ng bahay ng ating Sulit Bahay. So dito sa Sulit Bahay natin, floor area natin around 180 square meters. Lot area natin is 120 square meters. So sa space na yon, meron na tayo agad 4 bedroom, 3 bathroom, tsaka 1 carport or 1 car garage na agad. So tara, tignan natin yung loob ng bahay. So bago tayo pumasok sa loob ng bahay, at na-appreciate ko lang, hanggang labas, hindi tayo tinipid sa details. Kung details lang pag-uusapan, maski labas tingnan nyo, andito na agad yung team natin ng wooden or slash parang rocky setup or parang, ewan ko kung anong tawag sa design na yun, pero very modern na kasi siya. So yung color combination natin, as you can see from all throughout the house, is maganda yung color combination natin. May halo tayo ng black dito with some grays. Yan, and some wood and some stone, di ba? So tara, pasok tayo. So yan, nakita nyo naman, kahit pagpasok nyo pa lang ng bahay, meron na tayo agad walkway or pathway dito sa ating pedestrian gate na tawagin nga nila. Ito yung stone pathway natin. So nakakma talaga siya sa design. So you can see, wini-welcome tayo agad ng details tulad ng nasa labas. Same details with here inside. Ito yung tinatawag. Hindi ko kasi alam yung tawag dito pero baka wooden or stone setup siya. Pero akmang-akma siya sa modern setup ng bahay natin. So as you can see here, kahit mismong ilaw, little details na nag-add up para magmukhang luxurious or mamahalin talaga yung bahay natin. Pero trust me when I tell you, it's sulit. Kaya it's part of the Sulit Bahay serye. So yan, i-greet tayo ng colors ng green or moss green siya parang ganyan. So tignan naman natin ngayon yung carport natin. So dito sa carport natin, hindi talaga tayo tinipid dito kasi makikita nyo pa lang, ceiling pa lang natin naka-wooden design na agad, di ba? So nakaakma siya all throughout ng bahay. So when I tell you na nakaakma yung team niya, hindi ako nag-over-exaggerate. Mismong tiles natin. Sipin yung carport nyo or garage nyo, naka-tiles na agad. And ang kagandahan dito, kasyang-kasya SUV nyo. Kung may additional motor man kayo, kasyang-kasya kasi sobrang lawak nga. So, dito naman sa area natin, ang kagandahan dito, since nakabubong ka, hindi masisira yung car paint ninyo. Diba? So, maalagaan natin yung mga car babies natin. So, move on naman tayo sa ating parang play area kung tawagin. Ako kasi mukha siyang play area sa akin kung ako magkakaroon ng kids or dog area, pet area. So, move on tayo doon. Kabila. So, dito pwede natin siyang tawaging creational area, ganyan, or activity area. Akin kasi personally, I have dog. So, dito ko lalaroin yung mga aso ko or pwede din yung mga kids ninyo. Kasi ako, ang kid ko is yung aso ko Kagandahan dito, pwede nyong lagyan ng pocket garden here or there. Pero isang feature dito sa bahay na to, kaya ako sinasabing hindi tayo tinipid sa details. Kasi meron na tayo ditong provision ng pocket garden. Yan. Nakasemento na siya actually. So yan, safe na safe yung mga plant babies nyo dyan. So sa mga plantito, plantita, ito yung bahay na nire-recommend ko sa inyo. So ngayon nakita na natin yung labas ng bahay, pasok naman tayo. So dito pagpasok pa lang ng bahay, makikita nyo yung pathway natin, yung walkway natin is very modern na din. Naka-gray na yung tiles natin, ganyan.
And pagpasok nyo sa bahay, babatiin kayo ng napakalaki nyong living room. So excuse me lang sa mga gamit ko kasi ginagawa muna naming office siya pansamantala. So ayan. So napakalaki ng living room natin, no? Kagandahan dito, nagpapadagdag ng pampamahal ng bahay natin is yung cove lighting, di ba? Isipin nyo para kayo nasa Okada, di ba? Although, yun, maganda yung cove lighting. Akmang-akma sa modern design natin. So dito naman sa space natin, pwede nyong lagyan ng TV dito, TV setup, or kung ilalagay nyo dyan, and yung mga couch nyo, pwede. Kasyang-kasya kasi talaga, kasi ang lawak niya, no? Ang kagandahan pa sa living room natin, meron pa rin siyang source ng natural light. So with this one naman, ang nagustuhan ko sa lahat ng window panes natin sa bahay, is para siyang nakatint, so one way na siya. So hindi kayo makikita ng nasa labas. Although pumapasok pa din yung natural light natin sa loob. Yan ang kagandahan dito. Ayan, very spacious siya, no? Even yung design niya, modern na modern. Ito, provision lang to para sa ilaw natin. Additional ilaw. Pero cove lighting is enough na. So, move on naman tayo sa ating kitchen area. So, sa kitchen area natin, lagi kong binibida. Kasi, ewan ko favorite part ng bahay ko kasi yung kitchen area eh. Ang nagustuhan ko dito sa kitchen area natin, meron na tayo ditong island top or countertop kung tawagin lang, or breakfast top. Diba? Nakakadagdag social kasi, diba? Pagtapos magluto, dito mo lang ilalagay and such. And ang kagandahan, finished na yung kitchen area natin. Naka-tiles na siya lahat. So, marble, black marble kung tawagin, nakakadagdag talaga siya sa design ng modern house natin. Kagandahan dito, hindi tayo tinipid sa storage. So as you can see here, madami tayong storage. Ayan. Sobrang dami nating storage. Tingnan nyo. Ang lalaki ng storage natin dito. Even here, may mga built-in tayo na cabinet, built-in drawers, and all. So yan. Ganda. And pag nagluluto ako, favorite part ko, natural light pa din. Ewan ko sa natural light person, na-appreciate ko tong ganito. So sa pagluluto, wala tayong hassle dito. Pwede nyo lagyan ng yung exhaust. Yan, pwede nyo lagyan ng exhaust yan. So na-explore na natin tong favorite kong kitchen area. Paano naman kung gusto niyo ng dirty kitchen, ganyan? Fortunate for you, meron tayong dirty kitchen. Tara, tignan natin. So sorry, medyo makalat lang tayo with the construction materials. Pero dito sa dirty kitchen natin, ayan. Makita nyo, sobrang liwanag ng dirty kitchen natin. And kung tataka kayo, paano pag nabasa naman kami? Don't worry, meron tayo ditong bubong na transparent. So ako na-appreciate ko yung mga transparent na bubong kasi nabibigyan niya kayo ng cover pag umulan. And also, syempre ang liwanag, di ba? Gusto ko yung pag nagluluto ako eh. So ito yung dirty kitchen natin. So may provision na kayo dyan ng sink, ganyan. And kung nakita nyo sa labas, ito yung gate na nakita nyo with the car garage. So meron kayo ditong access, di ba? So pagka gusto nyo dito, pag may party, ganyan, ito yung magiging access door nyo para papunta na sila sa likod, ganyan, and all. So tara, pasok muna tayo ulit. May papakita lang ako sa inyo. So dito, pwede niyong gawing storage room or maid's room, kumbaga, or kung anumang room na pwede niyong gawin. Pero may space kasi siya eh. So ito, binil talaga siya for maid's room, ganyan, or your helper's room, para meron siyang sarili niyang privacy. And ang kagandahan dito, ang laki ng bintana, pare. So pag umaga, alam mo talagang umaga na. So, pakita ko sa inyo yung common bathroom area na meron tayo dito sa first floor. Ayan. So, ito yung una nating common bathroom. So, as you can see here, 5'8" akong tao. Ang laki na ng allowance nila na binigay for the shower heads, di ba? Ang kagandahan pa dito, na panindigan natin yung modern design kahit mismo sa banyo. Tingnan niyo naman, naka-tiles na, di ba? As in, naka-tiles na siya. Kahit yung lapag natin naka-tiles na. Hanggang flooring, hanggang taas, yung provision natin for ilaw,
is very modern na din yung design. So yan. So kung magtataka kayo, sir, nasa naman yung comfort room? So hiniwalay lang natin ngayon dito. So ngayon pakita ko naman sa inyo yung first common area natin for comfort room, di ba? So dito sa comfort room natin, very spacious pa din naman siya. Although, syempre, ang purpose niya lang naman is pang comfort nyo, di ba? Comfort area nyo, di ba? And sa design natin dito, naka-tiles na siya and all. Very modern na yung design niya. And kung makikita nyo dito, with all the details, here, meron tayong parang mirror na ring light. So ito, lalagyan na lang natin ng provision for the saksakan. But it's a good addition na meron tayo dito ng ring light. And hanggang dito, napapanindigan natin yung theme ng modern design and luxurious. Hindi naman the details. Meron tayo ditong black top, nilalagay ng soap nyo, ganyan. And kahit yung faucet natin, naka-design na siya. And ang kagandahan dito, pare, may bidet. Tingnan nyo naman. Pati yung bidet natin may design, pare. Very modern na, di ba? Naka-black design. So, details is everything dito sa ating bahay. So, hindi talaga tayo tinipid sa details dito. So, ngayon nakita natin yung first floor. Sir, paano naman yung dining room area natin? So, ito yung dining room area natin. Itong dining room area natin, napakalawak, di ba? So, pwede kayong maglagay ng long table here. Siguro, kahit mga 10 kasya dito pag kumakain. Ang kagandahan dito, habang kumakain kayo, kunwari nasisenti kayo, kain kayo, umuulan. Ganda dito, may access tayo, may backdoor access tayo. So ito, sliding door to. Kung makikita nyo, very dark kasi, ano siya nakatint siya in a way para hindi kayo nakikita ng nasa labas, di ba? So yan. Actually, pwede nyo nga din sabitan ng TV dyan para habang kumakain kayo, nanonood din kayo. So tignan naman natin kung ano makikita natin dito sa backdoor access natin. Yan. So, ito yung backdoor access natin. Hanggang dito sa likod, makikita nyo naman yung design natin, yung tiles natin. Same matching tiles siya with the one in the car garage. So, as you can see here, as I said, details is everything. Makikita nyo, meron tayo dito mga mini pocket garden. Mini na nga, tas pocket garden pa, di ba? So, na-appreciate to ng mga plantita natin. And sobrang lawak niya naman. Tignan nyo, maglalakad ako Diba, layo ko na dyan? Ang lawak talaga niya tignan. Tignan nyo Oh. So, estimated ko siya 1.5 feet yung lawak niya. So, sobrang lawak talaga niya. So, kung ako nga, kung pwede ko lagyan ng, basketball court, lalagyan ko yun Hindi naman court, pero ring lang. So, ayan. So, tara, pasok naman tayo ulit sa loob. Pakita ko lang sa inyo. So, yung mga naglalaban naman dyan, meron naman tayo provision dito ng pang washing machine area, ganyan. So, sige, balik muna tayo dito sa loob ng bahay. So, ngayong nakita nyo na yung first floor, I'm sure excited na kayo sa second floor natin. So, sa second floor natin, meron tayo dun 3 bedroom. 3 bedroom, tsaka 2 bathroom. Kung magtataka kayo bakit, kasi may sariling bathroom syempre, yung master's bedroom. Akit na tayo. Tara! So dito naman, bago tayo umakyat, may makikita kayo ditong storage room na may provision na siya ng ilaw. So yung dyan, pwede nyo siyang gawing bodega, ganyan. Yan. And bago tayo umakyat, pakita ko lang sa inyo, pinanindigan talaga natin yung team natin ng modern design. Wooden na yung hawakan natin sa rails, and may black portion dito sa metal, and yung hagdan natin, nagmimix talaga siya. Maganda yung color blending niya. With the wood and the whites, sulit na sulit talaga siya sa design. So tara, akit tayo. Yan, so dito naman tayo sa second floor ngayon, So dito, welcome tayo ng napakagandang modern design. Even dito sa ating ceiling, napanindigan natin yung wood setup natin. Tignan mo naman yung ilaw. Ang lakas maka-hotel, di ba? So, yan. So, dito naman, sasalubungin tayo ng ating 2 bedroom. So, 2 out of 3 makikita nyo dito sa frame ko, di ba? So, unang bedroom natin, tara, tignan natin.
So dito sa una nating bedroom, makikita nyo napakalawak niya, di ba? Recommended ko dito, kayang-kaya dito, queen size bed. So bakit nga ba queen size? Kasi kasyang-kasya no? Dito pwede ka maglagay ng office setup mo or gaming setup sa mga hilig mag-collection. Ako na-imagine ko kasi lalagyan ko siya ng mga laruan sa tuktok ganyan. Ganun siya ka-spacious. Kagandahan din dito, meron tayo dito source pa din ng natural light, which is I think very important sa rooms natin to have a source of natural light. So punta naman tayo sa kabilang room natin. Yan. So dito naman sa kabilang room natin, and napansin ko lang very loyal tayo sa team natin na wooden. Even dito, kikita nyo. Ganda, di ba? For details. Super detailed. So with this one naman, ang aking favorite room, kung akong papapiliin, kasi ang laki ng window pane ko dito. So malaki window pane ko dito. Ito naman, almost similar to the other one, to the first one that I showed you. Medyo mas maliit lang talaga siya compared with that one. Dito naman, recommended ko, kaya naman dito queen size bed. But me, I have a lot of stuffs and I want na meron akong office setup. Kasya naman dito is double size bed. Pwede na din yun. Laki lagyan na lang natin to ng cortina, di ba? So, ayan. So, TV setup, ganyan. Or TV setup dyan. Ganyan siya. So, ngayon nakita nyo na yung 2 out of 3 natin. Alam nyo, naalala nyo ba yung sinabi ko nung intro na pinaka-inaabangan nyo dito dapat is yung master's bedroom. So, pakita ko sa inyo ngayon yung master's bedroom. Tara! Yan! Master's bedroom natin, napakaliwalas. Napakaliwalas. The same team sa baba, meron tayo ditong cove lighting. Ang social tignan, di ba? Tapos meron pa kayo ditong access sa balcony nyo. Dito, sobrang lawak ng space natin. Kasya dito, king size bed pa din, di ba? Ang laki niya talaga as in. So, pwede kayo maglagay ng setup ng TV dito. Ganyan. And maganda pa din, may source pa din tayo ng natural light. So, dual converter. Converter ba tawag doon? Mga inverter pala. Converter tuloy. Inverter type na aircon, may provision na lalagyan na lang natin ng provision. And isa pa sa magandang part ng bahay natin dito, ng master's bedroom natin dito, is meron tayong walk-in closet dito sa master's bedroom. Diba? Imagine niyo saan ba pupunta yung master's, yung walk-in closet natin. So, ayan Yan. So, makikita nyo dito, ang lupit, ang luxurious ng bahay natin. Although, sobrang sulit niya. Dito, meron tayo ditong walk-in closet. Wherein, ang lawak ng space natin dito, ang dami nating provisions. Yung mga shoe heads dyan, yung mga shoe collector, pwede natin lagay dito yung mga babies natin na sapatos, yung mga sneaker heads natin. So, ayan kasyang-kasya dito, mga damit natin pag nakahanger na sila, ganyan. Even here. And dito sa drawer, sa storage, hindi talaga tayo tinipid. Anong kapartner na walk-in closet? Of course, meron din siyang bathroom. So, meron kayong bathroom sa master's bedroom nyo. So, ayan, pasok tayo dito sa bathroom. Makita nyo. So, ayan. So, master's bathroom natin. Master's bathroom, kasi nasa bathroom. Gets nyo ba? So, kung hindi, okay lang. Namatay na yung joke. So, dito sa ating bathroom natin, third bathroom, makita nyo, sobrang lawak talaga ng space natin. Even sa details natin, very modern. So, ang ganda ng color combination ng black, tas yung parang pearl white na tiles, diba? And even here, meron tayong, yung nakikita nyo din sa baba na may ilaw na salamin. So, ang ganda nito. Papakita ko sa inyo yung gumagana na ito na bathroom. So, ito kasi for master's bathroom lang. So, same team sa baba. Ito, mas malawak lang yung sink natin. Same design natin na modern design. May mga black features tayo. And even sa mga sabit-sabit natin, meron tayong black features. So, ayan, natapos na tayo sa master's bathroom. Master's bedroom. Pakita ko sa inyo yung gumagana na ganito. Kasi meron tayong isa pang CR sa labas So kasi tatlo yung CR niya, isa sa baba, common. Ito common naman to sa second floor.
Yun. So yan, ang bathroom natin, lahat may exhaust. So dito, kita nyo naman, di ba? Napaka-luxurious ng tiles natin dito. Akmang-akma yung gray design niya sa mismong theme ng bahay natin. Andito pa din yung mga black finishes natin, ganyan. Tapos yung binabanggit ko sa inyo, yung may ilaw na salamin, ito siya, ito yung itsura niya pag gumagana siya. So lalagyan na lang natin ng provision yung iba nating bathroom na pwede nating lagyan. And same with the bathroom sa baba, of course, merong bidet. Bidet is my best friend. So yan, yung bidet natin may design pa talaga, di ba? So alam ko, medyo nabitin kayo dun sa master's bedroom natin kasi hindi ko napakita yung balcony, di ba? Yung balcony natin. Pero meron siyang entrance dito sa second floor. Didiretso lang ako dito. Tara. Doorknob pa lang, oh. May details na tayo ng black, di ba? Sobrang modern. Hanggang doorknob, di ba? Yun ang gusto ko actually sa mga nagke-create ng gantong bahay. Very detailed sila. Even dito sa ating pader, makita nyo dito, meron tayong gray details. And even sa pailaw natin, ang lakas kasi makalaksari ng ilaw na to, no? Pag nandito. So, itong balcony natin, very spacious siya. So, may access dito sa second floor. Kita nyo naman, hanggang tiles, oh, may design tayo ng very stony dito na design, then dito may tiles. So, kung ako dito ako madalas tatambay, ganyan. Pwede kayo maglagay ng swing dito. Pwede nyo din lagyan ng onting gym setup. Kumbaga, ano pa bang pwede? Ang dami kasi pwedeng gawin dito eh. Pwede nyo lagyan ng duyan eh. So yun. So ito naman, makikita nyo dito, kung natatakot kayo sa ating master's bedroom, na makikita naman kayo ng nasa labas. Hindi. Meron tayo dito sliding door. Although di ko alam kung binuksan ko ba to sa loob. So anyways. So basta merong access dito si master's bedroom. So ayan. Ganda, di ba? Makikita nyo naman, kahit sa bubong natin, transparent. Medyo nauuso ngayon yung transparent and I really appreciate it kasi it gives you cover pag umuulan and it gives you, ano lang din, yung light para hindi masyadong madilim. So ayan, nakita nyo na yung buong second floor natin. So, usap tayo sa baba sa details, more on details ng ating bahay kung bakit nga ba siya sulit. Tara, baba tayo. So ayun, bigyan ko na kayo ng overview. Alam ko super curious na kayo kung magkano yung bahay natin. At when I tell you the price, magugulat din kayo kasi sobrang affordable and sulit niya. Ang price natin, drumroll, 11.5 million lang. Imagine for all of this, 11.5 million lang. Sobrang affordable niya and sobrang sulit niya kasi you pay all of this space. And to remind you again, ang floor area natin 180 square meters. Lot area natin 120 square meters. And you get all the bedrooms upstairs na 3 bedroom, meron pa kayong master's bedroom, meron pa kayong maid's room, 3 yung CR nyo, ang lawak ng dining area nyo, ang lawak ng living room nyo, ang lawak lahat. Maski yung balcony nyo, sobrang lawak. And you get all of that only for 11.5 million. So ulitin ko lang, you can own this house for 11.5 million only. At ba't nga ba siya part ng ating sulit bahay serye? Kasi naman, isipin nyo, you're very accessible to Metro Manila because you're accessible sa Antipolo Bayan. So even though this is Angono Rizal, you're 15 minutes away from mga sakayan natin to Manila, to Mega Mall, ganyan, to Ayala, and other areas pa like Cubao, ganyan. Isang sakay lang, 2 sakay kasi mag-tricycle pa kayo, di ba? So accessible siya kahit naka-tricycle lang kayo. So commuter friendly din siya sa mga walang car. Kasi alam ko naman yung mga problema ng iba pagka medyo malalayo na yung bahay, hindi siya accessible gaano unless you have a car or a motorcycle. But with this one, bababa lang kayo ng Robinsons. Robinsons Antipolo is 10 minutes away. 5 to 10 minutes away depending on the traffic. Sobrang accessible na lang, di ba? You pay 11.5 million for all of this and as well yung accessibility nyo. So malapit kayo sa schools kung may children na kayo, Assumption, ganyan, Lasal, and other schools pa. Even hospitals, ang lalapit lang din dito. So sobrang sulit niya talaga for 11.5 million pesos. So alam nyo naman, hindi tayo mag-feature dito
ng out of budget or out of or mahal in terms of ano bang nakukuha nyo dito, ano bang nakukuha nyo, yung space, yung accessibility, dito andito na lahat ng hinahanap nyo with the space and such. So if you're ready to own this house, feel free to message our social media outlets. Meron tayong ditong Facebook, Instagram, and YouTube. So kung saan mo man ito makikita, feel free to message it. So if you're ready to own this house, message us and mag-reply agad yung super agents natin. And again, this is Reinbert. So I'm from the Sulit Bahay Serye. At ang fini-feature lang natin dito ay mga affordable and sulit sa presyo nyo na bahay. So see you on the next house.